Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Walang customer ang dapat magka-access sa security control room. Inikot ni Megan ang wrist niya at may lumabas na silver na karayom sa kamay niya. Ginamit niya ito para putulin ang wire na konektado sa security control room. Perfect ang knowledge ni Megan tungkol sa mga security cameras dahil marami na siya experience dito mula sa mga kaso niya araw-araw. Ito ay ang latest model ng security system, ang tanging kailan lang ay putulin ang wire at tuluyang babagsak ang buong security system at di na ito gagana. Daryl, patawad. Ayokong gawin ito pero kailangan ko sundin ang utos ni Master. Wala akong choice. Naglakad si Megan papunta sa exit ng bar, habang bumubulong sa sarili. Umupo siya sa kotse at inilabas ang Supreme Mystery Scripture, at Celestial Silkworm Armor. Daryl, ang sabi ng master ko, importante daw ang Supreme Mystery Scripture. Hindi ito pwedeng mapasa kamay ng mga may evil na intensyon. Napakagatlabi si Megan at nagpatuloy, konektado ka sa Eternal Life Palaysec kaya kailangan natin pangalagaan ang scriptures at armor para hindi nila ito makuha. Dahil iniisip niya ito ng ganito. Medyo mas umayos ang pakiramdam ni Megan. Pagkatapos, nag-drive na siya paalis. Sa Blue Dream Bar. Nagising si Daryl at sumigaw, magpatuloy na tayo sa pag-inom. Nagulat siya dahil pagkamulat niya. Tingi na! Nasaan ang lahat? Siya na lang ang tanging natitira dito. Nahiya siya dahil lasing siya sa harap ng mga babae. Sinampal ni Daryl ang noo niya, masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos, naramdaman niya na may mali. Tingi na! Sino ang nagtanggal ng shirt ko? Hinanap ni Daryl ang shirt niya. Ang tanging nahanap niya lang ay ang shirt at jacket niya. Nasaan ang Supreme Mystery Scripture? Napailing si Daryl. Wala na rin ang Celestial Silkworm Armor niya. Ang Supreme Mystery Scripture ay regalo mula kay Elder Zion. Para makuha ang scripture, kailangan sumali ni Daryl sa laban ng Lion Slaughter Conference. Halos mamatay siya sa atake ni Megan. Kailangan niya ibuwis ang buhay niya para sa scripture na yon. Paano ito nawala? Pinrotektahan din siya ng Celestial Silkworm Armor ng maraming beses. Baka patay na siya kung wala ito sa kanya, kaya hindi niya pwede ito mawala. Nagpanik si Dari. Tagaktak ang pawis niya habang naghahanap sa mga sulok ng kwarto, pero hindi niya mahanap ito. Tingi na! Nagalit si Daryl at nag-alala, mabilis siyang naglakad papunta sa reception counter. Bilis, ipakita niyo sa akin ang security camera footage. Ninakaw ata ang scripture, habang lasing siya. Nung na-realize niya na nagpapanik na si Daryl, alam ng reception counter na may nawalang importante rito. Kaagad naman niyang kinuha ang footage. Hindi naman kasi bago ang mawalan sa bar, dahil masyadong maraming tao rito. Nilakihan ni Daryl ang mga mata niya, at tiningnan ito maigi. Anong klaseng security camera footage ito? Sigaw ni Daryl. Black lang ang footage, wala siya makita na kahit na ano. Sir, tungkol dito humingi ng tawad ang babae sa reception counter. I am sorry, sir, baka sira ang security camera, maayos naman ito kahapon. Nag-aalala si Daryl, hindi na niya kayang makarinig pa ng ibang explanation. Pagkatapos, lumabas siya ng bar. Nagpadala din siya ng text kay Megan para tanungin kung nasaan siya. Nagmamaneho si Megan nung nabasa niya ang text ni Daryl. Nagdalawang isip pa siya bago mag-reply. May emergency bigla, kaya kailangan ko umalis. Nung nakita ni Daryl ang reply niya, tinanong niya ang tungkol kanila sirs, at ang mga kaibigan nito. Bakit sila umalis din? Siya lang ang naiwan. Nagreply kaagad si Megan, hindi ako sure. Mas maaga kasi ako umalis kaya hindi ko alam bakit sila umalis. Napabuntong hininga si Daryl, sinubukan niya alalahanin ang lahat ng nangyari nung gabing ito. Pagkatapos niya mag-isip ng kalahating araw, tinapik niya ang hita niya. Si Evelyn siguro ang nagnakaw ng scripture. Lahat ng kaibigan niya ay todo bigay sa paghikayat sa kanya na uminom pa. Siguro ay inutusan sila ni Evelyn para gawin ito. Sinadya ba nitong lasingin siya para manakaw niya ang scripture? Nagalit si Daryl, tinawagan niya si Evelyn. Nakuha niya ang number nito nung tinulungan niya ito na sagipin ang lolo niya.
Pagkakonekta ng tawag, sumigaw si Daryl dahil sa sobrang galit. Evelyn, sa tingin ko ay sumusobra ka na? Ibinigay ng lolo mo sa akin ang Supreme Mystery Scripture, kaya bakit mo ito ninakaw? Anong pinagsasasabi mo? Si Evelyn ay nanunood ng scene, kasama ang mga kaibigan niya. Nagalit siya nung pinagalitan siya ni Daryl. Baliw ka ba? Halimaw ka, baliw ka ba? Umalis ka nga. Kaagad niyang pinatay ang tawag pagkatapos. Nina! Galit si Daryl. Sa ibang lugar. Pagkatapos nakawin ni Megan ang scripture, ang una siyang pinuntahan ay ang Darby's residence. Naglakad siya papunta sa side hall at nakita si Abbess Mother Serendipity doon. Enjoy ito na nainom ng tsaa. Ang ilang miyembro rin ng Emi sect ay nandoon. Nung nakita ni Abbess Mother Serendipity si Megan, ngumiti siya at sinabi, Megan, bakit ka nandito late na? Napakagatlabi si Megan at sinabing, Master, nagawa ko na ang pinapagawa nito. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang Supreme Mystery Scripture at ibinigay ito kay Abbess Mother Serendipity. Ang Supreme Mystery Scripture. Natuwa si Abbess Mother Serendipity na makita ito. Tumayo siya at kinuha ito. Tiningnan niya maigi ang mga pahina nito at naging emosyonal, totoo ang scripture na ito. Paano mo ito nakuha? Tanong ni Abbess Mother Serendipity habang tumatawa. Nabigay kaagad ni Megan, ikakautos niya lang nito mga 3 oras ang nakakalipas. Napakagandang sorpresa. Nag-aalinlangan si Megan, mahina niyang sinabi, pagkatawag mo sa akin, nakipagkita ako kay Daryl. Pagkatapos, nagkaroon ako ng magandang oportunidad para makuha ang scripture at ang armor niya. Ibinigay niya ang Celestial Silkworm armor sa master niya. Ang gandang armor, napabuntong hininga si Abbess Mother Serendipity habang kinukuha ang armor. Ito pala ang dahilan kung bakit ang lakas ni Daryl noong Lion Slaughter Conference. Dahil pala ito sa armor. Ang ganda nito. Proud si Abbess Mother Serendipity, Megan, hindi ako nagkamali sa pagpili. Ang galing mo. Kahit na hindi rare items ang scripture at armor, napunta pa rin sila sa kamay ng may masamang intensyon. Hindi mo kailangan mag-guilty dahil ninakaw mo ang mga ito. Ito ay isang magandang kawanggawa para sa lahat. Opo, mahinang sagot ni Megan. Master. May mapayat na anino ang lumapit sa kanila. Si Jean ito. Magalang na nagsalita si Jean habang papalapit sa kanula. Master, may gustong makipagkita sa inyo. Ang sabi niya ay galing siya sa Elysium Gate. Ang pangalan niya ay Zephyr Dixon. Ano? Ang mga tao mula sa Elysium Gate ay nandito. Nagsalubong ang kilay ni Abbess Mother Serendipity at sinabi, papasukin mo siya. Kahit nagalit si Abbess Mother Serendipity sa mga tao mula sa Elysium Gate dahil sinagip nila si Dax, hindi pa rin niya mapagkakaila na tumulong sila para makamit ang hustisya ng lahat. Deserve ng Elysium Gate ang respeto. Pagkatapos magsalita ni Abbess Mother Serendipity, isang matangkad na lalaki ang naglakad papunta sa hall. Nakasuot ito ng itim. Kamusta ka na Abbess Mother Serendipity? Ako si Zephyr Dixon mula sa Elysium Gate. Kung may miyembro man ng Elysium Gate nung mga sandaling ito, mabilis nila mapapansin na hindi ito si Zephyr at hindi siya galing mula sa Elysium Gate. Kailanman ay hindi pa niya nakita si Zephyr. Kaya naman, hindi niya alam na impostor ito. Kahit na mabilisan niya lang nakita si Wind Rain Thunder Power nung sinagip nila si Jian at ang iba pang dinakip ni Dax, hindi niya kilala kung sino ang mga ito. Kaya naman, hindi niya alam na impostor ito. Tumango si Abbess Mother Serendipity, bakit ka nandito, Warlord Zephyr? Halos lahat sila ay alam ang Elysium Gate, at ang miyembro nitong sila Henry B. General, ang 4 Warlords, at ang 10 Heaven Masters. Kaya naman, inadres niya ang impostor bilang Warlord Zephyr. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ngumiti at magalang na sumagot. Abbess Mother Serendipity, kakagawa lang ng Elysium Gate, kaya naman, gusto namin imbitahan si Abbess Mother Serendipity na uminom para magkakilala tayo. Nakangiting sumagot si Abbess Mother Serendipity, ang Emi sect ay isang sect na may premier na status, kaya naman hindi kami tatanggap ng kahit anong imbitasyon para uminom. Kahit na kamakailan ay lumalakas ang reputasyon ng Elysium Gate sa madla, sa tingin ko, hindi pa rin kayo qualified para padalhan kami ng imbitasyon. Ang Six Sects ay may ilang daang taong history.
Paano magiging qualified ang maliit na sect katulad ng Elysium Gate na imbitahan ang ME sect? Impossible ito. Hindi nagalit ang lalaking nakaitim, sa halip tumawa ito. Tama ka. Baguhan pa lang ang Elysium Gate, kaya naman, hindi pa kami qualified magpadala ng imbitasyon sa ME sect. Pero, kamakailan lang, ang sect master namin ay nasolve ang mystery sa Supreme Mystery Scripture. Kung interesado si Abbess Mother Serendipity sa solusyon, pakitanggap po ang aming imbitasyon. Ano? Natuklasan na ba talaga ni Indomitable Darby ang mystery sa Supreme Mystery Scripture? Kinilabutan si Abbess Mother Serendipity. May 7 scriptures ang Supreme Mystery Scripture. Kung may makakasolve ng mystery nito pagkatapos nila makuha ang mga scriptures, magkakaroon ito ng lakas para kontrolin ang buong mundo. Sa mga ilang nagdaang libong taon, wala pa ang nakakakukuha ng buong 7 scriptures, dadag pa rito, nakakasolve ng mystery. Samantalang si Darby ay nasolve na ang mystery kahit hindi pa kumpleto ang mga scriptures. Ito ay hindi ka panipaniwala. Seryoso ka ba? Tanong ni Abbess Mother Serendipity habang nakatingin sa lalaki. Kung totoo ito, sobrang laking bagay nito. Kaya bakit niya palalampasin ang imbitasyon na ito? Gugustuhin ng lahat na malaman ang tungkol sa Supreme Mystery Scripture Mystery. Nakangiting sumagot ang lalaki. Ako si Zephyr ng Elysium Gate, at kailanman hindi ako magsisinungaling. Hindi maitago ni Abbess Mother Serendipity ang excitement niya, tumayo siya, at sinabi, mabuti, sincere kong tatanggapin ang imbitasyon niyo. Humarap siya kay Gian at sinabing, tawagin mo ang mga tagasunod natin at samahan niyo ako makipagkita kay Indomitable Darby, ang sect master ng Elysium Gate. Masusunod. Pagkatapos, umalis si Gian para tawagin ang iba. Ngumiti ang lalaking naka-itim. Sige, hihintayin ko kayo rito. Pagkatapos ng kalahating oras, kasama ni Abbess Mother Serendipity ang nasa mga 50 niyang tagasunod at umalis ng Darby Mansion kasama ang lalaking nakasuot ng itim. Base sa lalaking ito, naghihintay si Sekhmest Indomitable Darby sa may beach. Sumunod naman si Abbess Mother Serendipity at mga disciples nito sa likod. Pagkaalis nila ng Darby Mansion, biglang nagsalubong ang mga kilay ni Abbess Mother Serendipity at itinaas ang kanyang kamay. Sandali! Namutla si Abbess Mother Serendipity. Okay pa siya kanina pero bigla siyang nanghina at hindi magamit ang kanyang energy. Hindi niya rin malabas ang internal energy. Mukhang may humaharang sa may tiyan niya. Ito ay senyales na nalasaon siya. Halos hindi makatayo si Abbess Mother Serendipity. Humarap ang lalaking nakasuot ng itim at ngumiti. Abbess Mother Serendipity, anong problema? Ngumiti ito na parang isang demonyo habang nagsasalita. Magsasalita na sana si Abbess Mother Serendipity pero di ito natuloy dahil sa lalaking nakaitim. Ngumiti ito. Abbess Mother Serendipity, nanghihina ka ba at hindi mo magamit ang internal energy mo? Nung mga sandaling yon, nag-iba ang sentimiento ni Abbess Mother Serendipity. Naghihina lang tumingin ito sa lalaki. Paano mo nalaman? Malakas na tumawa ang lalaking nakaitim. Siyempre, alam ko. Ako ang lumason sayo. Ano? Nagulat si Abbess Mother Serendipity at nagalit. Anong lason ito? Sobrang lakas nito kaya hindi niya napansin. Ngumiti ang lalaki habang may hawak ito na maliit na jade bottle at tumingin kay Abbess Mother Serendipity. Ginamit ko ang wake poison. Wake poison? Ayon sa sabi-sabi ang lason na ito ay mabango. Kapag nalangahap mo ito, maghihina ka at hindi mo magagamit ang internal energy mo. Naamoy ni Abbess Mother Serendipity ito pero di niya ito pinansin dahil iniisip niya na pabango ito ng tagasunod niya. Kailanman ay hindi niya naisip na wake poison ito. Ito ay sobrang bihira na lason. Ikaw. Nagulat si Abbess Mother Serendipity at nagalit nung narinig niya ito. Galit siyang tumingin sa lalaki. Ang tagal na niya dito at kailanman hindi pa niya nararanasan na malason ng isang ordinaryong lalaki. Sobrang nakakahiya ito. Nilabas naman nila Megan at Gian ang mga espada nila habang galit silang nakatingin sa lalaking nakaitim. Ang lakas naman ng loob niya na lasunin ang master nila. Nanatiling kalmado ang lalaki. Tiningnan niya si Megan at ang iba pa habang kasual na sinasabi, huwag kayong mag-alala, hindi lang ang master niyo ang nalason,
kayong lahat din naman ay damay. Pero, malakas ang internal energy ng master nyo, kaya mas maaga niya nararamdaman ito. Ngayon naman, kayo na ang makakaranas nito. Kaagad napansin ni Megan na hindi niya magamit ang internal energy niya at nanghihina siya. Naramdam din ito ng iba pang mga tagasunod, lahat sila ay nanginig sa takot. Hindi ko magamit ang internal energy ko. Ako rin. Pagkatapos na himatay ang Amy disciples. Yes! Pumalakpak ang lalaking nakaitim, at ang iba pang nakaitim din ay nagsipaglabasan. Lahat sila ay mukhang malakas at makapangyarihan. Pagkataos, itinali ng mga lalaki si Megan at ang iba pa. Ang mga kamay din ni Abbess Mother Serendipity ay nakatali din. Hindi kayo galing sa Elysium Gate. Sa wakas, na-realize na rin ito ni Abbess Mother Serendipity. Kahit na wala pang nakikila si Abbess Mother Serendipity sa Elysium Gate, alam niyang mga honest ito. Hindi gagawa ng ganitong kasamang bagay ang faithful na Elysium Gate. Ngumiti ang lalaking nakaitim. Abbess Mother Serendipity, kumalma ka. Malalaman mo kung sino kami kapag dumating na tayo sa destinasyon. Si Abbess Mother Serendipity ay may strong personality, isip ng lalaki. Iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay, at ang mga kasama niya ay ipinasok si Abbess Mother Serendipity, Megan at ang iba pa sa mga kotse na nasa tabi nila. Pagkatapos, nawala ito sa kadiliman. Sa mga oras din na yon, sa meditation room sa Shaolin Temple. Ang nakapulang robe na si Sect Master Endless ng Shaolin Sect ay nakaupo para mag-meditate. Si Master Reed ay nandun din. Tumakbo ang mga tagasunod sa pinto at magalang na sinabi, "Masters, may tao sa pinto sa labas." Sabi niya, siya ay si Zephyr mula sa Elysium Gate. At kailangan niya kayo makausap kaagad. Zephyr mula sa Elysium Gate. Binuksan ni Master Endless ang kanyang mga mata at tumango, "Sige, kikitain ko siya." Pagkatapos, tumayo siya at naglakad papunta sa front hall. Ang Elysium Gate ay medyo sikat nitong mga araw. Kaagad nila nasupil ang mga masasamang organisasyon at mga grupong malademonyo sa loob ng maikling panahon. Nakakatuwa ang mga mabuti nilang ginagawa. Nagustuhan ni Master Endless ang ginagawa nila, kaya naman gusto niya silang makikila. Si Zephyr ang isa sa mga 4 warlords, natuwa si Master Endless nung nakita niya ito. Sa loob ng isang araw, hindi lang 6 sects ang nakatanggap ng imbitasyon mula sa Zephyr ng Elysium Gate, pati na rin ang ibang grupo. Sabay-sabay silang nakatanggap ng imbitasyon. Lahat sila ay nakaranas ng magkaparehas na problema. Pagkaalis ng master kasama ng mga kasunod nito, kaagad silang naason ng wake poison. Pagkatapos, lumabas ang mga nakaitim na mga lalaki, at dinakip sila. Sa kaparehas na oras, sa office ng President sa London Real Estate. Ang kumpanya ay pag-aari ni Daryl, at si Jade naman ang General Manager. Ito ang unang beses na pumunta si Daryl sa opisina ng President. Tumingin siya sa pinto at umupo sa upuan. Pagkatapos, inilabas niya ang yin herb sa bulsa niya. Excited si Daryl. Pagkatapos niya kasi kainin ito, babalik na ang lahat ng powers niya. Bumuntong hininga si Daryl bago niya kainin ang herb ng walang pag-aalinlangan. Crying. Pagpasok ng herbs sa bibig niya, nararamdaman niya na nagkokonekta ang energy ng katawan niya sa internal energy niya sa may tiyan. Unti-unti itong bumabalik sa kanya. Pagkatapos ng kalahating oras, mabagal na tumayo si Daryl. Pakiramdam niya ay na-refresh siya. Nararamdaman niya ang energy na dumadaloy sa katawan niya. Kung kinain na niya ang yang herbs kanina, at pagkatapos, kinain din ang yin herbs, ang kombinasyon ng yang at yin energy ay hindi lang mababalik ang internal energy niyang, kung hindi, mapapataas din ang cultivation niya sa level 5 Master General. Natawa siya ulit. At dahil nasa level 5 Master General na siya, ang tanging kailangan niya lang ay uminom ng Godly Pill, at aangat na siya bilang level 1 Martial Marquis. Excited na ininom niya ang Godly Pill ng walang pag-aalinlangan. Ang Godly Pill ay hindi kaagad magkakaroon ng epekto. Kailangan niya muna maghintay ng 1 oras para umepekto ito. Sa kabilang banda, tinanong ni Daryl si Jade kung pwede ba nitong ipresenta ang performance ng London Real Estate. Sa huli kasi, mas gumanda si Jade. Nakasuot ito ng business suit na nagpapakita ng perfect and sexy body nito. Medyo kinabahan lang si Jade nung nakilala niya si Daryl.
Magalang siyang tumayo pagkatapos niya ilapag ang files at binati ito. Father. Si Jade ay kilala sa Donghai City dahil siya ang nagpapatakbo ng London Real Estate. Ang tawag nga sa kanya ng lahat ay Sister Jade. Namula siya nung tinawag niya si Daryl na father. Tiningnan ni Daryl si Jade at tumango ito. Kamusta ang kumpanya recently? Father, ang naabot ng London Real Estate na annual income ay around 300 million, report ni Jade kay Daryl. Kamakailan lang ay nakakuha si Jade ang ilang mas useful na land banks. Lagi kasing minomonopolize ni Felix Blakey ang real estate sa Donghai City, at dahil kailangan niya mag-business sa ibang cities, ang mga resources ng Donghai City ay naiwan sa London Real Estate. Pagkatapos niya pakinggan ang report ni Jade, pinuri niya ang effort nito, at pinagpatuloy na siya sa pagtatrabaho. Pagkaalis ni Jade, huminga ng malalim si Dari. Napabuntong hininga ito. Ang internal energy sa katawan niya ay biglang na-activate. Umepekto na ang godly pill. Na-upgrade na siya sa level 1 Marquis. Crack! Crack! Naririnig ni Daryl ang mga tunog ng buto niya sa katawan. Isang kamanghamanghang event talaga pag ang cultivator ay na-upgrade mula sa Master General papuntang Marshal Marquis. Tumawa siya ulit. Sa wakas, tumayo na si Daryl, sobrang excited niya. Sinuntok niya ang hangin, at naging maitim na abo ito. Ang lakas! Tuwang-tuwa si Daryl. Na-upgrade siya sa level 1 Marshal Marquis. Nagkaroon din siya ng puriyang internal energy, at may dalawa pa siyang skills, ang Ascension of the Nine Dragon, at ang Single Finger Wonder. Kung ginagawa niya ang best niya, kaya niyang talunin ang level 3 Marshal Marquis. Kung hindi niya lang nawala ang Celestial Silk Armor, mas magiging makapangyarihan sana siya. Nung naalala niya kung ano ang nangyari sa Celestial Silk Armor niya, kaagad nawala ang excitement niya. Umupo siya sa upuan, nagsindi ng sigarilyo at huminga ng malalim. Ang Supreme Mystery Scripture at Celestial Silkworm Armor ay mga treasure na gusto ng lahat. Paano niya nawala ang dalawa? Napabuntong hininga si Daryl. Pagkatapos, tumunog ang cellphone niya. Ito ay si Zephyr. Nung sinagot ni Daryl ang tawag, narinig niya ang panik sa boses ni Zephyr sa kabilang linya. Secmaster. May masamang balita ako. May taong nagkukunwaring galing sa Elysium Gate, at dinakip ang mga tao mula sa Six Sects, at iba pang grupo. Hinihingal si Zephyr habang patuloy na sinasabi, ang mga impostor ay gumamit ng wake poison para lasunin ang lahat bago sila dakipin. Ang mga naiwan naman nilang kasamahan, ay hinahanap ang Elysium Gate para maghiganti. Ano ang gagawin natin? Ano? May nagkukunwaring galing sa Elysium Gate. At dinakip nila ang mga tao mula sa Six Sects. Kinilabutan si Daryl, na-shock siya nung narinig ito. Ang Six Sects ay mga sects na may mahabang history, at sobrang lalakas ng mga ito. Ang mga sect masters mula sa Six Sects ang top leaders sa society nila. Pero, lahat sila ay nadakip. Kaya sino ang mga taong nagkukunwari galing sa Elysium Gate? Nagulat at nagalit si Daryl sa narinig niya. Nag-aalala rin siya. Nina! Kailangan niya malaman kung ano ang punot dulo nito. Kalmadong nagtanong si Daryl, kilala mo ba kung sino ang mga tao na ito? Nahihiyang sumagot si Zephyr, Secmaster, sinubukan ko mag-imbestiga pagkarinig ko ng balita, pero hindi ko mahanap kung sino ang nasa likod nito. Pero, ang sabi ng isa sa mga miyembro natin, nakita daw nila na nakakulong ang Six Sects sa Wishing Star Tower. Wishing Star Tower. Nagsalubong ang mga kilay ni Daryl. Nagpatuloy si Zephyr sa pagsasalita, Secmaster, pinastandby ko na ang lahat para pwede na nating paikutan ang Wishing Star Tower kaagad. Secmaster, ano ang gagawin? Sumabat si Daryl bago pa matapos magsalita si Zephyr. Umiling ito. Huwag kang gagawa ng kahit anong aksyon. Hintayin mo ang utos ko. Dinakip nila ang lahat ng maimpluwensyang leaders. Kahit na anong paraan pa ang gawin nila, kailangan ay may malakas silang background. Ang Elysium Gate ay hindi nila kapantay. Ayaw ni Daryl na may ma-injured o mamatay ng walang halaga sa mga kamay niya. Sinabi ni Daryl, puntahan mo sila Henry B. General, the 10 Heaven Masters at 4 Warlords. Sabay-sabay tayong pupunta doon. Lahat silang 16 ay mga Marshal Marquis, mas madali silang makakabalik kapag may kahit anong panganib.
Opo, Secmaster. Pinatay ni Daryl ang tawag at pumunta sa pinto para pumunta sa Wishing Star Tower. Sa Wishing Star Tower ng Donghai City. Ang Wishing Star Tower ay nasa dulo ng Donghai City. Ito ay itinayo nung Song Dynasty. Lagi itong may maintenance at inaayos sa loob ng ilang daang taon. Ito rin ay sikat na tourist spot sa Donghai City. Sa loob ng ilang taon, dahil sa mabilis na pagdevelop ng Donghai City, mas dumadami ang tourist spots at napapabayaan na ang Wishing Star Tower. Ang tower na ito ay may 13 floors, pero mukha itong engrande. Sa kasamaang palad nga lang, nakakulong ang mga Secmasters dito. May mall din sa ilalim ng tower, at kaya nito mag-accommodate ng 10,000 katao. Ang sahig din ay may white jade tiles, mukhang maganda ito. Nung mga oras na yon, maraming lalaki na nakaitim ang nakatayo sa mall. Kakaiba ang mga itsura nila at exceptional ang mga energy levels nila. Ang pinakamababa sa kanila ay Martial Marquis, at ang dalawa sa kanila ay mga Martial Saints. Sila ang mga dumakip sa mga Secmasters. May upuan na nakalagay sa pagitan ng mga lalaking nakaitim at may magandang babae na nakaupo rito. Halatang ito ang pinagsisilbihan nila. Ang babing ito ay sobrang ganda, may perfect itong figure. Ang lahat ng estudyante sa Hexad School ay mapapatulala sa ganda niya. Ang magandang babae ito ay ang goddess sa school nila, si Yvette Lane. Sobrang kaakit-akit nito pero cold habang nakaupo. Lumapit ang isa sa mga lalaking nakaitim. Princess, nadakip na namin ang mga masters mula sa World Universe. Ikinulong na rin namin sila sa Wishing Star Tower. Ano na ang susunod naming gagawin? Tinawag ng lalaking yon si Yvette bilang princess. Siya ang anak ng New World Emperor, siya si Princess Yvette. Nitong mga nakaraang taon, gusto ng New World Emperor na sakupin ang World Universe. Plano niya munang aksyonan ang mga sect leaders ng World Universe, pagkatapos, sasakupin niya ang buong mundo. Mukhang simple ang plano pero sobrang challenging gawin ito. Kailangan nila ng candidate na hindi lang magaling sa martial arts, kailangan din ay matalino at matapang ito para pumunta sa World Universe para gawin ito. Sa lahat ng tao sa kingdom, wala sa kanila ang qualified na gawin ito. Sila ay matapang pero hindi matalino, o matalino pero hindi matapang. Napagdesisyonan tuloy ng New World Emperor na ang pinakamamahal niyang anak na si Princess Yvette ang pupunta sa New World para dakipin ang mga leaders ng 6 sects. Hindi lang matalino si Princess Yvette, maganda din siya. Kaya paniguradong magagawa niya ang task na ito. Nung dumating si Princess Yvette sa World Universe, narinig niya ang tungkol sa Hexad School na pinatayo at pinapatakbo ng 6 sects. Kaya naman, pumasok siya dito bilang estudyante para makakalap ng balita tungkol sa 6 sects pagkatapos nagpadala ang New World Emperor ng tao para dalhin ang Wake Poison sa kanya. Ang Wake Poison ay rare sa parehas na mundo, at pinadala ng New World Emperor ang lahat ng pag-aari niya kay Yvette, ang kahit sinong mababa sa Martial Saint ay kaagad malalason kapag naamoy ito. Ginamit na ni Yvette ang lahat ng Wake Poison na meron siya, kaya naman nadakip niya ang lahat ng leaders. Gaano karaming tao ang nakuha nyo? Tanong ni Yvette. Ang isa sa mga lalaki ay nagbow habang magalang na sinasabi, Princess, ang nakuha nating mga tao ay nasa 1,000 at ang 50 sa kanila ay higit pa sa Martial Marquis level. Nung narinig niya ang mga numero, tumayo si Yvette at ngumiti. Magaling, Royal Guard Dragon. Magaling ang ginawa mo. Hindi mo ako binigo. Ang 12 na lalaki sa likod ni Yvette ay ang mga 12 Royal Guards. Ang bawat isa sa kanila ay pinepresenta ang 12 Zodiacs, Royal Guard Rat, Royal Guard Ox, Royal Guard Tiger, at ang iba pang Zodiac Animals. Sa kanila, ang Royal Guard Rat at Royal Guard Ox ay mga Martial Saints. Ang mga natira ay mga Martial Marquis. Lahat ng Royal Guards ay may kanya-kanyang unique na abilities, at sobrang lalakas nila. Pinadala sila ng New World Emperor para protektahan si Yvette. Princess, may hindi kami maintindihan, tanong ng isang Royal Guard habang nakaluhod sa harap ni Yvette. Sabihin mo, sagot ni Yvette. Napakamot ng ulo ang Royal Guard Rat. Princess, nadakip na natin ang mga leaders, kaya bakit hindi pa natin sila patayin lahat? Bakit kailangan pa natin sila dalhin sa Wishing Star Tower? Ngumiti si Yvette. Anong point kung papatayin natin sila?
Napakadaming elites sa world universe, at hindi natin sila mapapatay lahat. Hindi ba't mas maganda kung dadakipin natin sila ng buhay at hahayaan na maging magulo ang world universe hanggang na sila mismo ang magpatayan? Tama siya. Dinakip nila ang mga leaders para magkagulo sa world universe. Hayaan silang patayin ang isa't isa. Habang may gathering ang mga estudyante sa Hexad School, nakita ni Yvette kung gaano kalakas ang Elysium Gate, nakakawindang ito. Kaya nagkaroon siya ng ideya na dakpin ang mga elites. Gusto niyang pahiyain at mapunta ang Sisi sa Elysium Gate. Gusto niyang gumanti ang buong world universe sa Elysium Gate at magkakaroon ng gulo sa mundo. Nasaan na ang mask at robe ko? Tanong ni Yvette. Kaagad namang binigay ng Royal Guard ang itim na robe at gold na mask dito. Narinig niya na laging nakasuot ng gold na mask si Indomitable Darby sa tuwing magpapakita siya. Kaya naman, hindi rin alam ng Elysium Gate ang itsura nito. Itinali ni Yvette ang mahaba niyang buhok at isinuot ang mask. Tumingin siya kay Royal Guard Dragon at sinabi, "Ano itsura ko?" Yung boses ko. Katunog ko ba si Indomitable Darby? Lumuhod si Royal Guard Dragon at sinabi, "Princess, kamukhang-kamukha mo si Indomitable Darby ngayon." Pagkarinig niya dito, umubo si Yvette ng light at tinama siya. Tandaan niyo. Ako si Indomitable Darby ngayon. Ang tawag niyo dapat sa akin ay Secmaster. Ayokong makahalata sila kapag nagpunta sila dito. Si Royal Guard Dragon ay matalinong tao. Kaagad naman itong sumagot, "Yes, Secmaster." Tumango si Yvette at umupo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. "Mabuti. Dalhin niyo na ang mga bilanggo." Excited si Yvette. Umalis naman ang 12 Royal Guards para pumunta sa Wishing Star Tower. Mga ilang sandali lang, nakapagdala na sila ng 1,000 na katao kay Yvette. Kasama sa mga taong ito sila Abyss Mother Serendipity mula sa Emi Sect, Secmaster Endless mula sa Shaolin Sect, at Secmaster Treasure mula sa Wudang Sect. Maliba pa rito, nandito rin si Secmaster mula sa Beggar Sect, Secmaster mula sa Hall of Swords, at Master ng Island Peach Blossom. Lahat sila ay mukhang nanghihina. Hindi lang sila nalaso ng weak poison, nakalok din ang mga internal energy nila. Kaya naman, para silang ordinaryong tao. Ang mga kamay at paa naman nila ay nakatali ng metal chains. Wala sa kanila ang makakatakas. Excited si Yvette habang tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos, nagsalita siya gamit ang malalim na boses. "Kamusta, mga Secmasters? Patawad at kinita ko kayo sa ganitong paraan. Ako si Indomitable Darby, at gusto kong humingi ng tawad sa lahat." Pagkatapos, umupo siya sa upuan, mukha siyang arogante. Wala siyang respeto sa kahit anong elders na nandoon. Lahat ng nandoon ay galit habang nakatingin kay Yvette. Lahat sila ay mga elite members ng society, kaya bakit sila tinatrato bilang ordinaryong bilango? Sobrang nakakahiya ito. Indomitable Darby. Humakbang paharap si Secmaster Treasure, at galit na tinuro si Yvette. "Wala kaming ginawa na kahit anong masama kaya bakit mo kami hinuli?" Emotional si Secmaster Treasure. "Nakuha mo ang respeto ko nung napaalis ng Elysium Gate ang mga masasamang gangs, pero mukhang akto lang ito. Pinagsama-sama mo talaga sila para takutin ang buong community." Nagsimulang maubo si Secmaster Treasure, sobrang galit siya. Naniwala kasi siya na ang grupong ito ay hindi ang Elysium Gate. Ang Elysium Gate ay isang honest na grupo, at kailanman hindi sila gagamit ng weak poison. Pero, nung nakita niyang suot ni Yvette ang gold na mask, confident siya na mula sila sa Elysium Gate. Maliban kay Indomitable Darby, walang iba ang nagsusuot ng gold na mask. Walang kwenta ang Elysium Gate. Lahat kayo ay mga sinungaling. Nagsimulang magsalita ng masasakit ang lahat habang si Yvette ay masayang nakangiti. Kapag mas nagagalit sila, mas sumasaya siya. Mukhang magandang plano nga ang pagdakip sa mga Secmasters, at isisi ito sa Elysium Gate. Sa huli kasi, kailangan niyang pahiyain pa sila. Tumingin si Yvette kay Abyss Mother Serendipity at ngumiti. "Abyss Mother Serendipity, inimbitahan ko kayo lahat dito, hindi para patayin kayo. Bakit ang emosyonal nyo? Ito ay imbitasyon lang para uminom." Itinaas niya ang kamay niya. Lumapit ang mga nakaitim na lalaki dala ang mga wine barrels. Pagkatapos, nagbuhos sila ng wine sa bowl para sa bawat isang tao.
Pagkatapos, pumunta na sila ulit sa tabi. Ano? Bakit sila binigyan ng wine? Lahat sila ay nalito at nagtinginan. Nakatali ang mga paa at kamay nila, at nakasil ang internal energy nila. Hindi ganito ang pag-imbita sa isang tao para uminom. Itinaas ni Yvette ang baso niya habang nakatinging tumingin sa lahat. Ako, si Indomitable Darby, ay unang beses na makakasama ang lahat ng Sect Masters. Cheers! Pagkatapos, ininom niya ang baso ng wine. Si Abbess Mother Serendipity at ang iba ay nakatingin sa kanya ng masama. Wala sa kanila ang umimik o uminom ng wine. Ngumiti si Yvette nung nakita niyang walang gumagalaw sa kanila. Sumigaw si Royal Dragon, ang Sect Master namin ay magalang para imbitahan kayo uminom, pero wala ni isa sa inyo ang gusto tumanggap nito. Nakakahiya! Di kami na lang ang masiservice sa inyo. Nagsilabasan ang grupo ng mga babaeng waitresses at naglakad sa harap. Ang mga Sect Masters ay sikat at kagalang-galang na mga tao, pero lahat sila ay pinwersa na uminom ng wine. Ang kanilang internal energy din ay nakasiel at nakatali rin ang mga paa at kamay nila. Wala silang choice kung hindi mapahiya. Blee. Biglang, marami sa kanila ang nagsuka. Hindi wine ito. Ito ay maalat na tubig. Nagalit ang lahat ng Sect Masters. Mga elite sila sa community, pero pinilit sila uminom ng maalat na tubig. Sa Steven Simmons, ang Sect Master ng Beggar Sect, ay tumingin kay Yvette at sumigaw, Indomitable Darby. Wala akong kahit anong koneksyon sa'yo, pero pinahiya mo ako. Ituturing ng Beggar Sect ang Elysium Gate bilang mortal naming kaaway. Ito ay maalat na tubig lang pero, hindi niya ito masikmura. Ngumiti si Yvette, pero hindi siya umimik. Pulang-pula naman ang mukha ni Abbess Mother Serendipity. Pinagalitan niya ito. Indomitable Darby, kapag hindi mo ako pinatay ngayon, papatayin ko ang bawat miyembro ng Elysium Gate. Hindi nagalit si Yvette. Tumayo lang siya at sinabi, narinig ko na may strong personality si Abbess Mother Serendipity, kaya gusto ko ito maranasan. Tumayo siya sa harap ni Abbess Mother Serendipity habang tinitingnan niya ito at sinabi, may maganda kang mukha. Siguro ay pinapangarap ka ng maraming lalaki. Nakailang boyfriends ka na kaya? Ikaw. Pulang-pula si Abbess Mother Serendipity habang nanginginig sa galit. Ano ang mga pinagsasasabi mo? Ang lakas ng loob nitong makipag-flirt sa kanya. Kaagad hinalikan ni Yvette si Abbess Mother Serendipity sa pisngi. Nagulat ang lahat. Anong nangyari? Hinalikan ni Indomitable Darby si Abbess Mother Serendipity. Si Abbess Mother Serendipity ang Sect Master ng Imi Sect. Ang lakas naman ng loob niya na halikan ito. Sobra na ito. Shock pa rin si Abbess Mother Serendipity, at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Anong nangyari? Hinalikan siya ni Indomitable Darby. Bumalik sa wisyo si Abbess Mother Serendipity. Galit siyang tumingin kay Yvette at sumigaw, hayop ka, Indomitable Darby. Papatayin kita. Bilang Sect Master ng Imi Sect, laging pinapahalagahan ni Abbess Mother Serendipity ang puruti niya. Ang halik ni Yvette ay parang kamatayan para sa kanya. Nung napansin niya na galit na si Abbess Mother Serendipity, maangas nang umiti si Yvette at humingi ng tawad. Oh hindi, Abbess Mother Serendipity. Masyado ka lang talagang maganda. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. I'm sorry. Pagkatapos, ngumiti sa kanya si Yvette. Nung mga sandaling yon, napabuntong hininga si Sect Master Endless mula sa Shaolin Sect. Ipinagsama niya ang dalawang palad niya at sinabi kay Yvette, Sir, sundin mo ang advice ko at itigil na ito. Huwag kang magpatuloy sa maling daan. Inosenteng tumingin sa kanya si Yvette at sinabi, Master, nagkakamali ka. Anong mali sa pag-imbita namin sa inyo na uminom? Sadyang si Abbess Mother Serendipity ay sobrang nakakaakit, kaya naman, hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan siya. Ito ay normal na reaksyon ng tao. Ikaw. Galit si Abbess Mother Serendipity, tumingin siya kay Yvette, pero hindi siya makapagsalita. Ang tanga nito. Tumawa si Yvette. Abbess Mother Serendipity, sobrang ganda mo. Kaya bakit single ka pa rin? Bakit hindi kaya hanapan ng asawa at ipakasal kayo agad? Ano sa tingin mo? Nagalit ang lahat pagkarinig dito. Gaano kasama si Indomitable Darby?
Gusto niyang humanap ng asawa para kay Abbes Mother Serendipity. Sobrang galit na si Abbes Mother Serendipity kaya sumigaw siya, "Indomitable Darby, walang hiya ka, patayin mo na lang ako kung gusto mo. Bakit kailangan mo pa ako pahiyain ng ganito?" Si Abbes Mother ay palaging dalisay. Kaya bakit niya ito pinapahiya ng ganito? Itinaas ni Vet ang baso niya at nakangiting uminom. Abbes Mother Serendipity, huwag kang magalit. Ito ay para sa kapakanan mo. Kailangan ng lahat ng babae ang lalaki kaya hahanapan kita. Paano kung magkaroon ng engranding matchmaking event? Masayang tumawa si Yvette, huwag kang mag-alala, Abbes Mother Serendipity. Hahanapan kita ng gwapong mapapangasawa. Ikaw, halos mahimatay si Abbes Mother Serendipity sa galit. Hindi na niya ito kaya sumigaw siya, "Indomitable Darby, papatayin kita." Walang hiya ka. Itinaas niya ang kamay niya. Pero, kaagad siyang pinigilan ng mga lalaking nakaitim sa tabi niya. Tumawa si Yvette. Oo, gusto kong magalit ka. Kapag kasi mas nagagalit ka, mas kamumuhian mo ang Elysium Gate, isip ni Yvette. Masaya si Yvette na makita ang galit na mukha ni Abbes Mother Serendipity. Sumigaw siya, "Kayong lahat, ang pinakamagandang mangyayari sa inyo ay pakasalan si Abbes Mother Serendipity." Pagkatapos, tinaasan niya ang pitch ng boses niya at tinanong, "Meron ba dito gustong mag-volunteer na pakasalan si Abbes Mother Serendipity?" Nanahimik ang lahat, mukhang di nila alam ang gagawin at walang may lakas ng loob na mag-volunteer. Ito ay isang joke. Ito ay si Abbes Mother Serendipity. Ang lakas naman ng loob niya na yurakan ang pangalan to. Nagalit si Abbes Mother Serendipity at patuloy siyang sumigaw, "Indomitable Darby, walang hiya ka. Pakawalan mo ako. Isa kang duwag na binlock ang internal energy ko. Anong klaseng lalaki ka?" Ngumiti si Yvette, "Abbes Mother Serendipity, nagkakamali ka. Kailanman ay hindi ko sinabi na lalaki ako. Oo nga naman, babae siya." Napakagatlabi si Abbes Mother Serendipity hanggang sa halos magdugo ito. Hindi mapigilan ni Yvette ang matawa at sumigaw, "So, wala bang may gustong pakasalan si Abbes Mother Serendipity? May ideya ako. Kapag pumayag kayong pakasalan siya, malaya na kayo." Wow! Mukhang naging interesado ang lahat pagkarinig nila nito. Wala sa kanila ang gusto pang maging bilanggo ng matagal. Wala pa rin cold na tanong ni Yvette. Kung walang may gustong magpakasal sa kanya, edi mananatili kayo rito habang buhay. Papakawalan ko lang ang tanong gusto magpakasal sa kanya. Gusto ko. Isang boses ang narinig sa madla. Ito ay mula sa Wudang Sect. Ito ay si Master Treasure. Gulat na tumingin sa kanya ang lahat. Tuwang-tuwa si Yvette habang iwinawagayway ang kanyang kamay. "Master Treasure, handa kang pakasalan si Abbes Mother Serendipity, tama ba?" "Oo, handa ako." Sumabog si Abbes Mother Serendipity. "Master Treasure, itatrato ng Imi Sect ang Wudang Sect bilang kalaban namin." Nahiya si Master Treasure. "Abbes Mother Serendipity, huwag kang masyadong magalit. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan ko silang lokohin? Kapag nakaalis ako dito, hihingi ako ng tulong sa lahat ng sects para pabagsakin ang Elysium Gate," nasa isip ni Master Treasure. Masayang umupo si Yvette at pumalakpak. "Magaling, may match na tayo. Tara na, maghanda na tayo ng wedding ceremony para kanila Abbes Mother Serendipity at Master Treasure." Nung mga sandaling yon, ilang waitresses ang naglakad para porsahin na lumuhod sila Abbes Mother Serendipity at Master Treasure. Ang unang vow na ito ay para sa heaven at earth, masayang sabi ni Yvette. "Tingi na." Nanginginig ang katawan ni Abbes Mother Serendipity habang sumusuka ng dugo. Hindi na siya magiging dalisay, ang reputasyon niya ay masisira. Kahit na makatakas sila, malalaman ng lahat na nagpakasal siya kay Master Treasure. Pulang-pula ang mga mata niya habang nakatingin kay Yvette, puno ito ng galit. Kung kaya pumatay ng tingin niya, paniguradong patay na si Yvette. Mukhang satisfied si Yvette. Ngumiti siya kay Abbes Mother Serendipity. "Abbes Mother Serendipity, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Kung ako sa'yo, magiging sobrang saya ko sa araw na ito. Ang pangalawang vow ay para sa nakakatanda, at ang pangatlo ay vow sa isa't isa." Tumawa si Yvette. Inilabas niya ang cellphone niya para i-record ang lahat.
Walang cellphone sa New World kaya hindi pa nakakagamit si Yvette ng cellphone dati bago siya mapunta sa World Universe. Ang matalinong katulad niya ay naintindihan kaagad ang technology na ito. Mga ilang minuto ang lumipas, ang nakakatawa pero engrandeng kasal ay tapos na. Tumingin si Yvette sa 12 Royal Guards at sinabing, tapos na, kaya pakawalan niyo na ang iba. Sila Abbess Mother Serendipity at Master Treasure ay tutuloy na sa honeymoon nila ngayon. Sapat na ito bilang torture sa lahat. Lahat sila ay kakamuhian ang Elysium Gate pagkatapos. At dahil nakamit na nila ang pakasi nila, oras na para pakawalan ang lahat para makabalik na sila sa mga kasamahan nila at magsama-sama para pabagsakin ang Elysium Gate. Opo, Secmaster. Papakawalan na namin ang lahat, sagot ni Royal Guard Tigger pagkarinig ng utos nito. Ano? Pakawalan ang lahat. Dinakip nila ang lahat para lang pahiyain tayo. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Tumingin si Master Treasure kay Yvette at tinanong, papakawalan mo kami? Akala ko ba ay papakawalan mo lang ang taong handang magpakasal kay Abbess Mother Serendipity? Kaya bakit mo pinapalaya ang lahat? Pakiramdam ni Master Treasure ay naloko siya. Kung alam niya lang ito, hindi siya magpepresenta. Hindi lang siya naloko, pero nagalit niya si Abbess Mother Serendipity. Ngumiti si Yvette. Bakit? Papakawalan ko ang lahat. Hindi ka ba satisfied? Hindi siya pinansin ni Yvette. Inilabas nito ang cellphone niya at kinagiliwan ang video na kinuha niya kanina. Nagalit si Master Treasure, nanginig ang buong katawan niya at napakuyom ng kamao. Galit siyang tumingin kay Yvette. Na para bang kung hindi nakasil ang internal energy niya, ay baka napatay na niya si Indomitable Darby. Ang lakas ng loob niya na gawing katatawanan ang Six Sects. Nagmamadaling pinalabas ni Royal Guard Dragon ang lahat. Galaw! Natutuwa ba kayo maging isang bilanggo? Bilisan nyo, ako ang magtuturo ng daan pababa ng bundok. Pagkatapos, si Yvette na lang ang naiwan sa Wishing Star Tower. Nakahinga siya ng maluwag. Pinahiya niya ang lahat ng sex at isinisi ito sa Elysium Gate. Simula na ng pagkakagulo sa World Universe. Pagkatapos, magpapadala ang New World ng mga tao para sakupin ang World Universe. Nung papaalis na siya, biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Nakaramdam siya ng intense na energy sa likod niya. Kaag siyang wimikot, nanginginig ang buong katawan niya. May taong tahimik na nakatayo sa likod niya, ang taong ito ay nakasuot din ng gold na mask. Ito ang totoong Sect Master ng Elysium Gate. Si Indomitable Darby, Daryl Darby. Galit si Daryl. Nakita niya ang buong insidente kung saan pinahiya nito ang mga Sect Masters. Paanong may nagpapanggap na siya? Napakagatlabi si Daryl at cold na sinabi, sino ka? Bakit ka nagpapanggap na ako? Pareha silang nakasuot ng masks, kaya naman, hindi nila makilala ang isa't isa. Ako. Ngumiti si Yvette. Sana ay hindi mo ako ma-misunderstand. Hinahangaan kita ng sobra. Kaya naman, gumawa ako ng mask para sa sarili ko. Nung mga oras na yon, wala na ang 12 Royal Guards. Umalis na ang mga ito para dalhin ang mga tao pababa ng bundok. Siya na lang ang tanging tao dito, kaya kailangan niya i-delay ito. Ngumiti si Daryl. Hinahangaan ako. Niloloko mo ba ako? Dinakip mo ang mga leaders ng Six Sects at isinisi sa akin ang lahat. Ganito ba ang paghanga mo sa akin? Lalabanan kita hanggang lumuhod ka sa harap ko. Dahil kung hindi, hindi ako si Indomitable Darby. Kaagad naman sinuntok ni Daryl si Yvette. Mabilis na nakailag si Yvette, tumalon siya, at nagsimulang tumakbo papalayo. Natakas ka, cold na sigaw ni Daryl at sinundan ito. Humarap siya sa 4 warlords at sumigaw, Zephyr, bumaba ka sa bundok ngayon. Sabihan mo ang lahat ng sex na may nagkukunwari na Elysium Gate. Kailangan natin maklarify ang misunderstanding sa kanila. Opo, sir, sagot ni Zephyr, at ang iba pa. Ilang minuto nang tumatakbo si Yvette, pero ang distansya sa pagitan nila ni Daryl ay lumiliit. Malapit na siyang abutan nito. Pero, hindi nag-aalala si Yvette, ngumiti pa nga ito. Ang gubat at nasa harap niya at naglagay siya ng mga patibong dito. Wala ni sinuman ang makakalabas nito ng buhay. Walang tumigil si Daryl sa labas ng gubat.
Hindi siya pumasok dito, tumayo lang siya sa labas at inobserbahan ito. May mali sa gubat, isa itong aktibong. Nakahinga ng maluwag si Yvette. Ngumiti siya kay Daryl. Wala akong atraso sa'yo, kaya bakit mo ako hinahabol? Walang kinalaman sa'kin. Cold na tumawa si Daryl. Nagkunwari ka na ako, dinakip mo ang mga elites at sect masters, habang nagkukunwari na galing sa Elysium Gate. Kaya bakit ka pa may lakas ng loob ka pang sabihin na wala kang atraso sa'kin? Sumagot si Yvette, dapat nga ay pasalamatan mo ako, sikat na ngayon ang Elysium Gate. Nairita si Daryl. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Tanggalin mo ang mask mo at lumabas ka dyan. Ang lakas ng loob mo na magpanggap na ako, pero hindi mo ako kayang harapin. Tumawa si Yvette. Bakit ko kailangan lumabas dyan? Pumunta ka dito kung gusto mo. Dagdag pa niya, ikaw nga ang dapat magtanggal ng mask. Ikaw si Indomitable Darby, ang sect master ng Elysium Gate. Hindi ka ba sobrang nahihiya para ipakita ang sarili mo? Ikaw. Galit at hindi makapagsalita si Daryl. Patuloy na nagsalita si Yvette, hindi ko inaasahan na isa palang duwag si Indomitable Darby dahil walang lakas ng loob itong pumasok sa gubat. Naglagay ng mga patibong si Yvette sa gubat, ito ay ang 6 energy trap. Ang nagturo nito sa kanya ay ang minister sa New World at sobrang nakakamangha nito. Confident si Yvette sa plano niya. Maliban sa sarili niya, walang ibang makakalabas ng gubat. Ang patibong ay isang backup plan. Kapag nasira ang plano niya na dakpin ang mga elites mula sa sex, dito siya magtatago. Ang plano niya ay maayos naman na natapos, pero natrap siya dito dahil kay Indomitable Darby. Pagkatapos niya obserbahan ang patibong ng mga 2 minuto, tumango si Daryl. Ito ay ang 6 energy trap, na-record ito sa Bakey Formation Scripture. Ito ay may moderate difficulty level na trap, kaya naman hindi ito masyado mahirap sirain. Pagkatapos, humakbang si Daryl sa gubat. Ang lakas ng loob mo na pumasok. Sigaw ni Yvette. Hindi ko inaasahan na ganito katanga ang sect master ng Elysium Gate. Kapag pumasok ka dito, hindi ka na makakaalis. Pagkatapos, iiwan kita dito. Sana ay mag-enjoy ka sa lugar na ito panghabang buhay. Nagsimulang tumakbo si Yvette. 5 right turns, 3 left turns, 7 magkakasunod na paharap at 9 na sunod-sunod na palikod. Ginamit ni Yvette ang secret code para makaalis sa gubat. Walang makakaalis dito kung hindi nila alam ang code, lalo na kapag hindi sila si Indomitable Darby. Kailanman ay hindi siya makakahabol sa kanya. Mararating na sana ni Yvette ang exit, pero bigla siyang may nakitang anino sa harap niya. Tumingala siya at sumigaw. Naharangan ni Daryl ang exit niya. Ikaw, napakagatlabi si Yvette, nagulat siya. Sa tingin mo ba ay matatrap ako ng isang simpleng 6 energy trap? Cold na tanong ni Daryl. Nagulat si Yvette. Paano niya nalaman ang trap? Imposible ito. Habang nag-iisip ng malalim si Yvette, tinanggal ni Daryl ang gold na mask nito. Hindi niya inasahan na gagawin niya ito. Wow! Kaagad namangha si Daryl sa ganda ni Yvette. Pareha silang nagulat. Yvette. Siya ang nagpapanggap na ako. Ang ganda ni Yvette ay nakuha ang atensyon ni Daryl. Ang mahabang buhok niya ay nakapusod at nakasuot siya ng itim na robe. Kahit na nababalutan ng perfect figure nito, ang maganda pa rin siya. Nagalit at nahiya si Yvette. Kaagad niyang hinila ang mask ni Daryl. Nagulat siya nung nakita niya kung sino ang asa harap niya. Daryl! Paanong ikaw ito? Kinilabutan siya, wala siyang masabi. Lagi niya kasing iniisip na sobrang galing at sikat ng founder ng Elysium Gate. Hindi niya inaasahan na si Daryl ito. Napuno ng katahimikan ang gubat. Parehas lang silang nakatingin sa isa't isa, pero hindi sila nagsabi ng kahit isang salita. Napabuntong hininga sila parehas. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga ng malalim si Daryl habang nakatingin kay Yvette. Magsalita ka. Bakit ka nagpapanggap na ako? Noong may gathering sa Hexad School, iniisip ni Daryl na isang maganda at matalinong babae si Yvette. Pero hindi niya inakala na magiging sobrang sama nito sa puntong dadakipin niya ang lahat ng elites sa community at isisisi ito sa Elysium Gate. Ang pinakaimportante pa, sino si Yvette? Ang 12 Royal Guards ay mga makapangyarihan na mga tao, kaya bakit nasunod sila sa kanya?
Ang Royal Guard Rat at Royal Guard Tiger ay mga martial saints, pero paanong nasunod sila sa utos ng iba? Tinatanong kita ulit. Sino ka at bakit ka nagpapanggap na ako? Cold na tanong ni Daryl. Ngumit si Yvette. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Huwag kang magsalita ng walang sense. Tinatanong kita ulit, sasabihin mo ba sa akin? Nakayukom ang mga kamao ni Daryl habang nakatingin sa kanya. Hindi natatakot si Yvette, nginisyan pa niya ito. Paano kung ayaw kong sabihin sa'yo? Gulat pa rin si Yvette nung nalaman niya na si Daryl ang indomitable Darby. Hindi niya matigilan ang pagtitig niya sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Daryl. Zing! Lumabas ang blood-drinking sword sa mga kamay niya, at inilapit niya ito sa liig ni Yvette. Tinatanong ulit kita sa huling pagkakataon, bakit ka nagpapanggap na ako? Nabalutan si Daryl ng intense na energy. Ngumiti si Yvette nung nakita niya ang blood-drinking sword. Pinikit niya ang mga mata niya at sinabi, Daryl, gusto mo ba malaman kung sino ako? Hindi ko sasabihin sa'yo. Patayin mo ako kung gusto mo. Pero, kapag pinatay mo ako, hindi mo malalaman ang background ko, at ang mga tauhan ko ay papatayin ka. Napakagatlabi si Daryl, nagulat siya. Halatang mahirap ito kausapin. Patayin mo ako. Kung hindi, pakawalan mo ako. Huwag mong sayangin ang oras ko. Nakangiting minulat ni Yvette ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Daryl at nityan ito. Hindi kita papatayin. Pero hihilingin mo na sana pinatay na lang kita. Tinanggal ni Daryl ang shirt niya at pinunit ito. Pagkatapos, gumawa siya ng lubid gamit ito. Binuhat niya si Yvette at mahigpit na tinali ito sa puno. Daryl, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Yvette. Hindi siya pinansin ni Daryl. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at naramdaman ni Yvette ang presensya ng intense energy. Pagkatapos, ang mga puno sa magkabilang dulo ay nagpira-piraso. Sumigaw si Yvette, ano ang ginagawa mo? Wala kang lakas ng loob na patayin ako, at ngayon nilalabas mo ang galit mo sa mga puno. Nabaliw na ba siya? Hindi sumagot si Daryl. Itinaas niya ang mga kamay niya ulit, at may ilang puno pa ang nasira. Biglang, nakaramdam si Yvette ng pangangati at init sa buong katawan. Sobra siyang nangangati at naiinitan. Daryl! Ano ang ginawa mo sa akin? Sigaw ni Yvette. Ngumiti si Daryl sa kanya. Gumawa ako ng adjustments sa patibong mo. Ito ay ang 6 energy trap, kaya naman kaya nito idirekta ang init ng lupa papunta sa tao. Ang taong ito ay makakaranas ng pangangati at sakit. Huwag mong subukan na takutin ako. Nagsimulang mag-alala si Yvette, pero hindi siya susuko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa tingin mo ba ay mamomodify ang 6 energy trap? Huwag mo akong subukang lokohin. Nung tinuro sa kanya ng minister ang 6 energy trap, hindi nito nabanggit ang kahit anong posibleng modifications. Hindi rin ito nagbanggit ng kahit na ano tungkol sa pagangati. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita, naghintay lang ito. Mga ilang sandali, isang biglaang heat wave ang pumalibot sa gubat bago nito palibutan si Yvette. Ang buong katawan niya ay nagsimulang mangati ulit. Nagsimulang tumawa si Yvette. Pakiramdam niya ay maraming tao ang nangingiliti sa kanya, kaya natawa siya. Sobrang kati. Daryl, tigilan mo na ito. Tanggalin mo na ito ngayon. Hindi na kayang tiisin ni Yvette ang init at kati sa buong katawan niya. Ang nararamdaman niyang kati sa bawat inch ng balat niya ay hindi maipaliwanag. Daryl, narinig mo ba ako? Tanggalin mo na ito. Biglang nagdadabog ng paa si Yvette, hindi niya rin mapigilan tumawa rin. Nakatayo lang si Daryl sa harap niya para makita nito kung gaano siya kamiserable. Ano? Magsasalita ka na ba? Bakit ka nagpapanggap na ako? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.